tricycle driver tinulungan ng madungis na pulubi na nasagasaan niya. Matapos niyang iuwi at paliguan ay sobrang ganda pala nito at laking gulat niya nang malaman ng tunay nitong pagkatao. Si Yuan ay isang tricycle driver ng barangay Maligaya, naka full gear, pawisan, naka-tsinelas at naka-shades kahit 5 PM na. Wala pa ring pasahero. Grabe naman. Lord, bigyan mo naman ako ng... Napatigil nga si Yuan sa pagsasalita nang bigla na nga lamang may tumawid. Sa gulat ni Yuan, hindi kaagad siya nakapagpreno. Ay anak nang, nabangga ko pa yata. Sigaw nga ni Yuan at mabilis na bumaba ng tricycle si Yuan. Sa tabi ng kalsada, nakahandusay ang isang babae, mahabang buhok, gusgusin ng damit at walang malay. Miss, ate, madam? Sunod-sunod na tanong nga ni Yuan pero hindi gumagalaw ang babae. Oh no, baka ma-TV patrol ako dito. Saad pa nga ni Yuan na kinakabahan. Lumingali nga si Yuan at mabuti na nga lamang walang masyadong tao. Pambihira, wala pa namang CCTV dito. Teka lang, hindi naman ako makukulong kung tutulungan ko to, di ba? Oo, tama. Kailangan ko siyang tulungan. Pinuhat ni Yuan ang babae at tinakay nga papunta sa kanyang tricycle. Kahit nga nanginginig at kinakabahan si Yuan habang papunta siya sa kanilang tahanan. Sinusulya pa ng babae na walang malay. Hindi makita ni Yuan ang mukha ng babae dahil madungis ito. Pagdating ni Yuan sa bahay nila, agad siyang sumigaw. Ma, buksan mo tong pinto, emergency! Sumalubong nga si Aling Marites, hawak ang sandok. Oh, bakit ka sumisigaw? May sunog ba? Mas malala to, ma. May nabangga akong babae. Walang malay. Wala akong perang pang-ospital kaya inuwi ko na lang muna. Ah, ano? Nabangga? Gulat na tanong nga ni Aling Marites. Ma, hindi ko naman sinadya. Bigla siyang tumawid eh. Git nga ni Yuan. Tinignan ni Aling Marites ang babae. Hala siya, ang bata pa nito ah. At mukhang matangkad at may magandang kilay. Ma, wag muna yung kilay ang pag-usapan. Baka may bali yan. Kinakabahan na ako eh. Sabi nga ni Yuan sabay isa po sa noo niya. O sige, ilapag mo muna sa sofa, bilisan mo. Habang nilalatagan nga ng basang bimpo ni Aling Marites ang babae sa noo, sumulyap nga siya kay Yuan at hinayaan na nga rin nilang bihisan ng ate ni Yuan ang babae. Yuan, tawag nga ni Aling Marites. Po? Kamutin mong batok mo. Ha? Bakit po? Ngunit gano'n na nga lamang ang daing ni Yuan nang pingutin nga ng kanyang inang kanyang tenga. Aray naman mang, sakit! Anong klase ka? May nabangga ka, inuwi mo pa. Buti na lang hindi pa pulis ang nakakita. Kung hindi talaga naku, makukulong ka kahit amoy kalamansi ka pa dyan. Ma, sorry na po. Pero at least inuwi ko, diba? Huwag niyo na po akong pingutin pa. Hay nako, magkape ka na lang dyan. Ako nang bahala dito. Mukhang pulubing palaboy-laboy tong babae. Ilang oras ang lumipas, tahimik nga sa sala. Si Yuan nagmamatsyag, si Aling Marites naghahanda ng lugaw, nang biglang dumaing nga ang babae. Nanlaki mga mata ni Yuan. Ma, gumagalaw. Sad nga ni Yuan. Dumilat ang babae mabagal, namumunga yung mata. Miss, okay ka lang? May pangalan ka ba? Anak, uminom ka muna ng tubig. Hayan, mabuti gising ka na. Sabi naman ni Aling Marites. Asan po ako? Sad naman ni Yvonne. Sa bahay po namin. Sa bahay ng lalaki na tinulungan ka. Ako yun, si Yuan. Anong pangalan mo, iha? Tanong nga ni Aling Marites, hindi pinansin ng anak. Yvonne po. Yvonne, wait lang. Bakit parang familiar? Bulong nga ni Yuan. Napatingin si Yuan ng mabuti sa mukha ni Yvonne. Binaba ang kutsara. Lumapit pa nga siya, halos dumikit nga sa ilong ng babae. Yvonne Mendoza? Napakunot ang noo nga ni Yvonne. Kilala mo ko? Ako to, si Yuan.
Yung kaklase mong matangkad pero laging amoy adobo sa PE class. Yung friend nyo dati. Napatingin nga si Yvonne kay Yuan waring kinikilala ng mabuti. Yuan, ikaw nga. Nagagalak na sabi nga ni Yvonne. Anak ng kambing, anong nangyari sa'yo ha? Tanong nga ni Yuan pero hindi sumagot si Yvonne na nakangiti lang. Ma, siya si Yvonne Mendoza, yung mayaman, yung may sariling elevator sa bahay. Pagkukwento pa nga ni Yuan. Talaga? Siya yung nagdala ng sariling air fryer sa field trip niyo dati? Siya nga po yun. Tinignan ni Aling Marites si Yvonne na tahimik lamang. Hay naku, ikaw pala yan. Ang ganda-ganda mo na. Dati nilalait ka pa ni Yuan. Napanguso nga si Yuan. Nauna kasi siyang laitin ako, ma. Hindi pa rin umiimik si Yvonne na tinitigan nga ang kanyang sarili. Nakabihis na nga siya ng maayos. Wala na nga rin ang dungis ng kanyang mukha at katawan. Sino pong nagbihis sa akin? Oo nga pala, si ate, siyang nagbihis sa'yo. Ngumiti si Yvonne ng maliit maya-maya naging seryoso ng bahagya. Si Yuan. Bakit ka pala nasa kalsada at madungis? Tanong ni Yuan sabay hawak nga sa balikat ni Yvonne. Hindi nakahimik si Yvonne hawak ang baso ng tubig na kanina pa nga niya hindi iniinom. Yvonne. Bulong nga ni Yuan habang tinatapik-tapik ang balikat ni Yvonne. Wala ka pa ring sinasabi. Tumingin si Yvonne kay Yuan. Yuan, pwede bang tayo lang muna? Oo naman. Nga pala, ate, labas muna kayo, family meeting po dito. Emergency meeting lang. Tinignan ni Yuan ang ina. Mukhang may gustong umamin ng feelings. Sigaw pa nga pabalik nga ng ina ni Yuan. Labas na, please lang. Sabay irap pa nga ni Yuan. Nang makalabas na nga ang ina at kapatid ni Yuan, huminga ng malalim si Yvonne. Yuan. Yes? Alam mo ba, ilang linggo na ako naglalakad sa lansangan. Wala akong totoong pangalan na ginagamit. Hindi ako pwedeng magpakilala, baka sundan nila ako. Panimulangan ni Yvonne. Napatayo si Yuan. Teka, sinong sila? Hala ka, may multo bang sinusundan ka? Ano ka ba? Hindi Yuan, hindi multo. Tao, buhay na buhay. Natahimik si Yuan. Mga kalaban ng pamilya ko. Dagdag pa nga ni Yvonne seryosong boses. Ano? Gulat na tanong ni Yuan. Shh, huwag kang maingay. Sinenyasan nga ni Yvonne si Yuan na manahimik. Sorry, pero teka, ano ba talagang nangyari, Yvonne? Nagugulhang tanong nga ni Yuan. Huminga ng malalim si Yvonne at doon niya simulan ang kwento na matagal na nga niyang tinatago. Yuan, kinidnap ako. Pagkukwento nga ni Yvonne. Ha? Alam mo yung kumpanya ng papa ko? Yung Mendoza Holdings? Oo, yung malaki diba? Kilalang kumpanya yun. May mga building na may M's na logo. Nagtatakang tanong nga ni Yuan. Exactly. Madami kaming kaaway sa negosyo. Matagal nang may banta sa pamilya namin. Akala ko noon biro lang pero... Biglang tumulong nga ang luha ni Yvonne. Isang araw pinasok ang bahay namin. Tinangay ako. Hindi ko alam kung paano. Ang alam ko lang pagising ko nasa loob na ako ng van. Naku naman. Yuan. Pasensya na. Sorry. Tuloy mo lang. Hinostage nila ako. Ilang linggo akong nakakulong sa isang abandonadong bahay. Walang pagkain. Walang tubig minsan pero isang gabi. Iniwang bukas ang pinto. Tumakbo ako hanggang sa makarating ako sa lungsod. Pagpapatuloy nga ng kwento nga ni Yvonne. Diyos ko po. Naiiling na naman ni reaksyon nga ni Yuan. Wala akong pagkakakilanlan. Natakot akong lumapit sa pulis. Baka kasabwat. Hindi ko alam kung sinong kakampi kaya nagtago ako, nagkubli ako, nagkunwaring pulubi. Humingi ng tira-tira. Natulog sa gilid ng simbahan. Tapos kung ano-anong pinakain nila sa akin. Napayo ko si Yvonne. Hanggang sa nabundol mo ko. Huling pagkukwento nga niya. Hindi nga alam ng lalaki kung ano ngang ire-react niya sa mga sinasabi sa kanya ng kanyang first love.
Surprise? Sabay ngiting awkward nga ni Yuan. Pagak na natawa na nga lamang si Yvonne kahit may luha. Paano ba naman kasi, ang kilala niyang Yuan palatawa pa din hanggang ngayon. Pero seryoso Yvonne, grabe yung pinagdaanan mo bakit hindi mo kagad sinabi? Baka may ibang tumulong ka agad. Hindi kasi ako nagtitiwala sa kahit na sino Yuan eh. Hindi ko alam kung sinong totoo. Lalo na ngayon na ang daming kaaway, ang daming nagpapanggap. Pero bakit ka nagtiwala sa akin? Bakit mo sinasabi sa akin yan? Napatingin si Yvonne kay Yuan. Kasi, kahit nabundol mo ko, dinala mo ako sa bahay niyo. Hindi lang basta bahay safe ka dito. Ngumiti si Yvonne, una nga niyang ngiti ng totoo mula nung magising siya. Salamat Yuan Siyempre naman. Gwapo at good Samaritan kaya ako. Pero Yvonne, bakit wala ka pang balita? At bakit wala kang balita sa pamilya mo? Hindi ka ba nila hinahanap? Biglang humigpit ang hawak nga ni Yvonne sa baso. Yuan, wala na si mama ko. Pinapahanap rin ako ng papa ko. At hindi ako lumapit kay papa dahil pakiramdam ko mas malala pa ang plano ng mga kalaban namin sa negosyo. Napatigil nga si Yuan. Wala na? Mahinang tanong nga ni Yuan. Oo, pinatay si mama. Last year. At walang hustisya kaming nakuha kahit mayaman kami dahil magaling ang mga salarin. Nalinis nila ang pagpatay sa mama ko, pinalabas nilang suicide dahil... Basta. Pero alam kong hindi. Tumayo si Yvonne, nanlilisik ang mga mata. At hindi ko sila patatahimikin. Tahimik ulit, tumutulong ang luha ni Yvonne. Unti-unti pero walang ingay. Walang higbi, parang gigil lang. Parang ayaw nga niyang marinig ng kahit sino ang hinaing niya. Kahit sa pagitan nga nila ni Yuan. Yvonne. Mahina at puno ng pag-aalala ang tawag nga ni Yuan kay Yvonne. Hindi agad nakapagsalita si Yvonne. Tila pinipilit na panatilihin ang composure niya. Hawak pa rin niya ang baso ng tubig. Pero ngayon nanginginig na nga ang daliri niya. Sa loob ng ilang buwan, sanay na nga siyang kumilos na parang bato. Matigas, hindi natitinag. Pero ngayong may isang totoong taong tunay na nagmamalasakit. Unti-unti na nga bumibigay ang pader na itinayo ni Yvonne. Yvonne. Ani nga muli ni Yuan lumapit nga at lumuhod sa harapan nga ni Yvonne. Umiyak ka. Tignan mo ko. Umiling naman si Yvonne at tinakpan ng palad ang kanyang muka. Ayaw niyang makita ni Yuan ang pagbagsak ng emosyon niya at ayaw niyang isipin ni Yuan na mahina siya. Hindi na nakatiis pa si Yuan. Marahan niyang inabot ang palad ni Yvonne. Tinanggal ito sa mukha ni Yvonne at tinignan ni Yuan ang mga mata. Yvonne, mahinang sabi nga ni Yuan. You don't have to be strong. Sa araw-araw, hindi mo kailangan itago yan. Safe ka na, nandito ka na. Ngayon ay seryoso namang saad ni Yuan. Bumuhos palalo ang luha ni Yvonne. Yuan, hindi ko talaga alam ang gagawin ko eh. Pagluha pa nga ni Yvonne. Tumayo si Yvonne, naglakad nga pa ikot-ikot halatang hindi mapakali. Kinakain ako ng takot gabi-gabi. Baka bigla na lang may humila sa akin sa dilim. Baka makita ulit nila ako. Baka mamatay ako gaya ni mama at ngayon. Lumingon si Yvonne kay Yuan ang mga mata, punong-puno ng luha at sakit. Ngayon ni, matutulugan ko. Hindi ko alam kung saan. Ayoko nang bumalik pa sa lansangan ng hirap. Tumayo na nga rin si Yuan. You can stay here. Ha? Dito ka muna sa amin, dito ka muna. Hanggat gusto mo. Hanggat hindi pa klaro ang lahat. Hanggat hindi mo pa alam ang susunod mong gagawin. Safe ka dito. Malamping na sabi nga ni Yuan. Nagulat nga si Yvonne. Pero Yuan, nakakahiya naman. Wala akong may iambag sa pamilya niyo. Hoy, putol nga ni Yuan. Don't say that. Wala kang utang dito. Wala kang kailangan bayaran. Hindi kita tinutulungan para suklian mo. Tinutulungan kita kasi gusto ko. Kasi deserve mo. Natahimik nga si Yvonne. Nangingilid pa rin ang luha niya. Yvonne,
Dahan-dahang lumapit si Yuan at marahang hinawakan ng dalawang kamay ni Yvonne. Alam kong sobrang bigat ng pinagdadaanan mo, pero hindi mo kailangan harapin to ng mag-isa. Pero, wala nang pero-pero pa. Dito ka na muna. Hindi mo na kailangan mag-isip kung saan ka matutulog, kung saan ka kakain, at kung sino ang lalapitan mo. Kasi ako na yon. Kami na yon, okay? Nanginginig din sabi nga ni Yuan. Huminga ng malalim si Yvonne. Baka mapahamak pa kayo pag pinatiran niyo ako dito. Yvonne, mas lalong hindi kita kayang pabayaan. Ngayong alam ko na wala kang matutulian. Tsaka hello, kung may sumugod dito, marunong ako mag-judo. Napatawa na nga lamang si Yvonne. Pati si ate mo? Dagdag nga ni Yvonne. Yun lang. Mas delikado pa yun kesa sa mga kalaban niyo eh. One look, one sapak ka agad. Nagkatawanan nga silang dalawa. Pero seryoso Yvonne. Malumani na sambit nga ni Yuan. Kung ayaw mong pag-usapan natin lahat pwede bukas. Okay lang. Kung gusto mong ilabas lahat okay lang din. You are not alone. Biglang yumakap nga si Yvonne kay Yuan. Yakap na mahigpit. Yakap na parang sabik. Yakap na tila ilang buwang ipinagkait sa kanya. Hindi nakapagsalita si Yuan. Hindi nga siya gumalaw ng ilang segundo pero pagkatapos ng saglit dahan-dahan din niyang niyakap si Yvonne pabalik. Salamat. Bulungan ni Yvonne sa dibdib ni Yuan. Salamat kasi andito ka. Salamat kasi ikaw ang nakakita sa akin. Tumangutango si Yuan. Anytime Yvonne. Kahit saan, kahit kailan. Hindi mo na kailangan magpanggap pa. Hindi mo na kailangan magtago pa. Safe na safe ka na. Yuan. Ikaw lang ang tanging tahanan na meron ako ngayon. Sad nga ni Yvonne. Hindi kaagad nakasagot si Yuan pero isang bagay ang sigurado ni Yuan. Hindi na nga niya papayagan pang masaktan si Yvonne. Ilang minuto pa nga silang tahimik na magkayakap hanggang sa makaramdam ng antok si Yvonne. Pakiramdam niya sa wakas sa unang pagkakataon makakatulog na nga siya nang hindi natatakot. Yuan, pwede bang dito na muna ako sa couch matulog? Pakiusap pa nga ng babae. Anong couch? Sa kwarto ko ka matulog, ako sa couch. Ha? Ayoko nun, nakakaya naman. Sad naman ng babae. Hindi ako papayag, hindi ako makakatulog sa gabi. Kung alam kong ikaw natutulog sa luma naming sofa, doon ka sa kama ko mas malambot. Napatingin nga si Yvonne kay Yuan. Sigurado ka ba? Yvonne, kanina pa kita kinukumbinsi na tumira dito. Ngayon pa ba ako magbabago ng isip? Napatingin nga si Yvonne at bahagyang tumango. Makalipas ang ilang sandali si Yuan na nga mismo ang nagayos ng unan at kumot para kay Yvonne. Pagkatapos ng ilang minuto narinig ni Yuan ang mahina at banayad na hinga, may Yvonne at nakatulog na nga ito sa wakas. Dahan-dahang lumabas ang kwarto si Yuan, pero bago niya tuluyang isinara ang pinto, tumingin muna si Yuan sa natutulog nga na si Yvonne. Poprotektahan kita, kahit na anong mangyari. Sad nga ng lalaki. Kinabukasan maliwanag ang kusina, amoy na amoy nga ang bagong pritong tuyo at sinangag na may bawang. Habang may hinihiwang kamatis sa aling marites, sa gilid ng mesa, sa tabi ng kalan, kumukulo ang mainit na sabaw ng munggo. May sahog nga na malutong na chicharon. Yuan, Yvonne, kain na! Malakas na tawag nga ni Aling Marites mula sa kusina habang nakasuot pa nga ng apron. Maya-maya pa bumaba nga si Yuan mula sa taas. Mukhang bagong gising, messy hair pa at nakapambahay lang. Wow ma'am, bango ah! Sabay upo nga ni Yuan sa lamesa. Nasaan nga pala si ate? Maagang umalis, may lakad daw. Nag-iwan ng note sa pinto, wala raw siyang time makipagdrama sa umagang to, mamaya na lang. Sabay irap nga ni Aling Marites. Natawa na nga lamang si Yuan. Hindi nagtagal bumaba na nga rin si Yvonne, naka-ponytail lang siya, naka-oversized shirt na halatang kay Yuan at pajama na may mga panda design. Mukhang mas okay na nga siya kaysa kahapon pero kita pa rin ang bakas ng pagod sa mga mata niya. Good morning po. Mahina pero magalang na bati nga ni Yvonne. Good morning din, Iha. Halika na, upo ka na muna at kumain, mainit-init pa ang munggo.
Basiglang wika nga ni Aling Marites habang inilalagay nga sa plato ang sinangag. Salamat po. Umupo si Yvonne sa tabi ni Juan. Tahimik sa una habang nagsasalin nga si Aling Marites ng kanin at ulam sa bawat plato. Nang nakumpleto na nga, sabay-sabay silang nagdasal. Si Aling Marites pa nga ang nag-lead. Pagkatapos ng maikling panalangin, nagsimula na nga silang kumain. Yvonne anak, tikman mo tong tuyo ko. Special yan, galing pa sa Ilocos. Alok nga ni Aling Marites habang inilalagay pa nga ang isa sa plato ni Yvonne. Po? Sobra na po to. Ay sus, huwag ka nang mahiya pa. Dito sa bahay namin, bawal ang diet-diet kapag almusal. Lalo na kapag may pinagdaraanan, kain ka lang ng kain. Napangiti si Yvonne, inilapit nga ang plato at nagsimulang kumain na nga. Ang sarap po. Bulong nga ni Yvonne habang ningunguya nga ang tuyo. Siyempre gawa ni Marites yan. Saad pa nga nito. Hindi nga akalain ng lalaki na si Juan na gustong-gusto ngang kainin ni Yvonne ang tuyo. Siyempre gawa yan ng nanay ko. Nagkatawanan na nga lamang silang tatlo habang kumakain. Napatingin si Yvonne kay Aling Marites. Tila may gusto nga siyang sabihin pero nag-aalangan. Napansin niyo ni Juan. Yvonne, okay ka lang? Tumango si Yvonne, saglit nga siyang tumigil sa pagkain at marahang inilapag ang kutsara sa plato. Tumingin siya kay Aling Marites. Seryoso at puno ng pasasalamat ang mga mata. Aling Marites, tawag nga ni Yvonne sa kanya. O bakit anak? Gusto ko lang pong magpasalamat. Hindi ko po alam kung paano ko po masusuklian po lahat ng kabutihang ginawa niyo sa akin. Wala yun anak, sabi nga ni Aling Marites. Salamat po kasi pinatira niyo po ako dito ha. Kahit hindi niyo naman po ako talaga kakilala. Salamat po sa pagkain sa kumot sa kwarto. Sa pagtrato niyo po sa akin na parang parte po ng isang pamilya. Natahimik nga si Aling Marites. Saglit siyang tumigil sa pangunguya at tinignan si Yvonne. Pagkatapos ngumiti nga sa Aling Marites. Naku anak, hindi mo kailangan magpasalamat. Lahat ng ginagawa ko galing yan sa puso. At kung ituturing kang pamilya ng anak ko, edi pamilya ka na rin namin. Napatingin si Yvonne kay Juan na ngumiti nga rin sa kanya habang may kanin pa nga sa pisngi. May kanin ka dyan. Sabay turo nga ni Yvonne sa pisngi ni Juan. Ay huli ka. Gumagawa ka lang ng dahilan para hawakan ang mukha ko, no? Pili yung saad nga ni Juan sabay tawa nga habang pinupunasan ng pisngi. Juan, sutil ka talagang bata ka. Sabay sabi nga ni Aling Marites ng malutong na chicharon sa anak. Aray, tawa nga ni Juan. Hay naku kayo talaga. Kung hindi lang kayo cute, nasabuyan ko na kayo ng sabaw. Kunwaring banta nga ni Aling Marites, pero may halong lambing. Natawa si Yvonne. Tila unti-unti na nga bumabalik ang gaan ng loob niya. Unti-unti na nga niyang nararamdaman ng isang bagay na matagal na nga niyang inakala na nawala sa kanya. Ang kasiyahan. Salamat po talaga Aling Marites ha. Pabulong nga na saad nga ni Yvonne, halos hindi marinig. Walang anuman anak. Basta tandaan mo, habang nasa bahay ka namin, hindi ka estranghero. Isa ka sa amin. At huwag kang matatakot sabihin ng totoo. O kahit ano pa. Bukas ang bahay at puso ko para sa'yo. Napaluhan na nga lamang ng bahagya si Yvonne. Hindi na nga niya pinigilan pa. Pagkatapos nilang kumain, naghanda na nga si Yvonne at Juan dahil isasama nga ni Juan si Yvonne sa pamamalengke upang kahit papaano ay makalabas-labas nga si Yvonne. Yvonne, tara na! Sigaw nga ni Juan mula sa pintuan, may hawak nga ni eco bag. Wait lang, ayusin ko lang yung buhok ko. Sigaw nga pabalik ni Yvonne mula sa loob. Nakangiti nga si Juan habang hinihintay si Yvonne. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt at shorts. Suot din ang paborito niyang cap na kulay itim. Ilang sandali pa lumabas na nga rin si Yvonne. Nakapusod, naka-white shirt at maong na pantalon at may maliit na sling bag. Simple pero napakaganda pa rin niyang tignan sa paningin ni Juan. Wow, ang ganda mo! Bulong nga ni Juan. Ano? Kunwaring tanong nga ni Yvonne habang nakakunot ang noo. Walang, sabi ko wow.
ang bilis mo ngayon ah. Sabay tawa nga ni Yuan. Umiling lang si Yvonne. Halika na nga, baka maubusan tayo ng magandang gulay. Naglakad na nga silang dalawa papunta sa palengke. Na ilang kanto lang mula sa bahay nila Yuan. Sa daan pa lamang, rinig na ang sigawan ng mga tinderang nag-aalok ng paninda. Amoy na nga rin ang halo-halong sangkap ng umaga, pritong isda, bagong lutong kape, tuyo at kung ano-ano pang klasikong amoy ng palengke. Pagdating nila sa mismong palengke, biglang naging mas masigla ang paligid. Napuno ng tawanan, tawaran at talok mula sa mga tindera. At kasabay nito ang tahimik na pagtitinginan nga ng mga tao sa paligid. Teka, bakit parang pinagtitinginan tayo? Bulong nga ni Yvonne. Napansin din ni Yuan na pinagtitinginan nga sila at ang dami pang nagsasabi na bagay silang dalawa na magkasintahan lalo na nga ni Aling Nida. Aling Nida, bigyan niyo na lang po kami ng 3 tali ng kangkong. Pangadobo daw sabi po ng girlfriend ko. Este ng kasama ko. Sabay kintat nga ni Yuan kay Yvonne. Yuan bulong nga ni Yvonne habang nakangiti at napapailing. Joke lang. Pero kung totoo man, okay lang ba sa'yo? Sabay bulong nga ni Yuan. Sira ulo. Yuan, bili ka na nga lang ng kamatis. Sabay tulak nga ni Yvonne kay Yuan. Habang namimili sila, tuloy pa rin ang bulungan sa paligid. Yvonne, bulong nga ni Yuan habang may hawak na bangus. Mukhang kailangan nating bumili ng prutas para sa sweetness overload natin. Hay nako. Sabay hampas nga ni Yvonne ang malinis na dahon ng pechay sa braso ni Yuan. Tama na nga Yuan. Pag-uwi mo talaga baka tawagin ka na nilang pambansang boyfriend ng palengke Hindi naman masama. Basta ikaw ang national girlfriend ko. Natigilan si Yvonne saglit. Tumingin kay Yuan sabay na pangiti. Yuan, baka mas lalong magkamali ng akalang mga tao rito dahil sa ginagawa at sinasabi mo Hayaan mo sila. Natatawang sagot pa nga ni Yuan. Sabay abot nga ng bayad kay Aling Nida. Mas okay na yung akala nilang tayo. Kesa lapitan ka ng mga lalaki dyan na hindi naman pogi kagaya ko, diba? Sabay kindat pa nga nito. Napahalakak na nga lamang si Yvonne at hinampas si Yuan. Mabilis lumipas ang mga araw, buwan na ang tinagal ni Yvonne sa bahay niya. Unti-unting nasanay nga si Yvonne sa tahimik na buhay. Sa mga simpleng umaga, sa tawanan nga nila ni Yuan habang nagagawan, sa remote ng TV, at malaking ang pasasalamat ni Yvonne sa pamilya nga ni Yuan. Isang hapon naghuhugas nga si Yvonne ng pinggan at si Yuan ay abala sa paglalagay ng bagong kortina sa sala. Yuan, pakibuksan nga yung TV. Parang may narinig akong pangalan ni Papa kanina na usap-usapan ng mga tao. Tawag nga ni Yvonne mula sa kusina. Sure. Sagot pa nga ni Yuan habang kinukuha ang remote at binuksan ng balita. Ibinalita sa TV ang pagbagsak ng kumpanya ng ama ni Yvonne. Pero ang mas nakakagulat ay ang balitang na heart attack ang ama ni Yvonne at tuluyan na nga itong pumanaw kahapon sa kanyang opisina. At sinasabing dahil nga sa sobrang stress sa kumpanya. Nahulog nga ang mga plato sa kamay ni Yvonne. Nabasa nga ang buong harapan niya ng tubig mula sa lababo pero wala siyang pakialam. Nanlaki mga mata niya at hindi na nga niya napigilan pang panginginig ng buong katawan. Yvonne, lumapit kagad si Yuan at kitang-kitang pag-aalala. Hoy, okay ka lang ba? Nakatitig lang si Yvonne sa TV habang paulit-ulit nga ang balita. Ang mukha ng kanyang ama, nakalagay sa kaliwang sulok ng screen. Puti na nga ang buhok nito, ngunit ang titig gaya pa rin nga ng dati, matatag matapang. Pero wala na siya. Yvonne, I'm so sorry. Hindi totoo yan. Mahinang sambit nga ni Yvonne. Pero Yvonne, parang walang naririnig si Yvonne sa mga sinasabi ni Yuan. Dahan-dahan siyang umupo sa sofa, nanginginig ang mga kamay, at tumulo ang luha nga sa kanyang mga pisngi. Hindi, malakas ang papa ko. Malakas si papa. Hindi yan inatake, hindi.
Pinatay rin nila ang papa ko at alam ko ang plano nila. Umiiyak at palaban na sabi nga ni Yvonne at halos sumigaw na. Walang naisagot si Yuan. Umupo siya sa tabi nga ni Yvonne at marahang hinawakan ang balikat ni Yvonne. Ang buong buhay ng papa ko, ibinuhos niya sa kumpanyang yun. He built it from scratch. Lahat ng sakripisyo niya, lahat ng oras na wala siya sa amin dahil gusto niyang itaguyod ang pangalan namin. Tapos ngayon, kuguha ang lahat dahil sa kasakiman ng iba? Hindi ako papayag. Napatigil nga si Yvonne. Pinunasan nga ang kanyang luha. Yvonne, hindi na ako pwedeng umupo lang dito. Hindi ako pinalaking takot. I need to do something. Kailangan ko nung kumilos si Yuan dahil paniguradong sa kamag-anak na namin mapupunta ang kumpanya. At hindi ako papayag. Wala akong tiwala sa kanila. Kahit delikado? Tanong nga ni Yuan ng mahina. Lahat ng nangyari, lahat ng pinagdaanan ko. Hindi ako nabuhay sa kalsada. Hindi ako kumain ng tira-tira at natulog sa gilid ng simbahan at kumain ng paulit-ulit ng tuyo para lamang manihimik. Maganda naman ang natapos ko sa paaralan at kayang-kaya kong patakbuhin ang kumpanya namin. I graduated as magna cum laude. Hindi ako magtatago lang habang unti-unting sinisira ng mga hayop na yun ang pangalan namin. Marihing sabi nga ni Yvonne. Tumingin si Yvonne kay Yuan diretsong sa mga mata. Lalaban ako, Yuan. Kailangan ko magplano. Kailangan ko nang lumabas at magpakita sa lahat. Napatingin nga si Yuan, kita sa mga mata niya ang pag-aalala. Pero naroon din ang paghanga. Yvonne, kung ano man ang plano mo, hindi kita pipigilan. Pero gusto ko lang malaman mo kasama mo ako. Napayuko si Yvonne. Hindi niya nakalang may maniniwala sa kanya. Hindi niya nakalang may magtatangkang sumuporta sa kanya. Matapos ang lahat, salamat Yuan. Sad nga ni Yvonne. Wala yon. Kaya natin to. Ngayon, mas malinaw na kay Yvonne ang landas na kailangan niyang tahakin. Hindi na siya makukontento sa katahimikan. Hindi habang ang pangalan ng kanyang amay binubulok ng mga kasinungalingan. Hindi habang ang mga salarin ay malaya, patuloy na nagtatago sa likod ng korupsyon. 2 araw makalipas, dinalaw ni Yvonne ang kanyang ama sa sementeryo kung saan ito nakalibing. Pagdating sa mismong harap ng puntod, kumalas si Yvonne sa kamay ni Yuan. Dahan-dahan siyang lumuhod at hinaplos ang malamig na semento kung saan nakaukit ang pangalan ng kanyang ama at ina. Mama, Papa. Bulong nga ni Yvonne halos hindi marinig sa hina ang kanyang tinig. Patawad po kung ngayon ko lang kayo nadalaw. Umupo nga si Yuan sa tabi ni Yvonne. Tahimik na ililapag ang dalangan niyang mga puting bulaklak sa puntod. Hindi siya nagsalita at ayaw nga niyang kambalain si Yvonne habang pinipilit nitong iproseso ang sakit na muling bumabalot nga sa puso nito. Ayoko pong maniwala ng una. Tuloy nga ni Yvonne, pilit pinipigil ang panginginig nga ng kanyang boses. Akala ko babalik ako at makikita ko pa rin kayo sa bahay. Napagpasok ko sa sala si Mama, naghihiwa ng prutas at si Papa may hawak na dyaryo. Napabuntong hininga si Yvonne. Saka pinunasan ng luhang dumali mula sa kanyang mga mata. Pero wala na po pala kayo. Kinuha na kayo sa akin nang wala man lang at paalam. Pinikit ni Yvonne ang mga mata. Hinigpitan ang hawak nga sa gilid ng puntod. Parang gusto nga niyang ipabaon sa lupa ang lahat ng sakit na nararamdaman. Yvonne, mahinang tawag nga ni Yuan. Kung gusto mong umalis muna ako rito, okay lang. Baka masyado kang nasasaktan. Umiling nga si Yvonne. Okay lang, Yuan. Kailangan kong maramdaman para tuluyan akong magising. Sa alin? Tanong nga ni Yuan bagamat may kutob na nga siya sa isasagot nga ni Yvonne. Na kailangan kong maghigante. Napalingon si Yuan nga sa kanya at gulat nga ang mga mata. Tumingin si Yvonne kay Yuan punong-puno ng determinasyon ng tingin. Pinatay nila ang pamilya ko, Yuan. Pinagplanuhan. Pinaglaruan ng buhay naming parang wala kaming halaga. Hindi ako papayag na ganun-ganun na lang yon. Pero hindi ba't sabi ng papa mo sa iyon? Alam ko. Alam kong sabi niya, huwag mo hayaan na matulad ka sa kanila. Pero paano kung
Ang tanging paraan para makamit ko ang hustisya ay ang maging mas matapang kaysa sa kanila. At maghiganti rin. Hindi nakasagot si Yuan, nakikita nga niya sa mga mata ni Yvonne ang apoy, ang galit at kirot na matagal nang kinikimkim. At ngayoy handa nang sumabog. Yvonne, hindi ko sinasabing mali ang nararamdaman mo. Ani nga ni Yuan pagkatapos ng ilang sandali, pero ang paghihigante, hindi niyan maibabalik ang pamilya mo. Alam ko, pero baka yun lang talaga makakapagpatahimik sa kanila. Sagot nga ni Yvonne. Napayuko si Yuan, biglang tumilim ang langit, bumagsak ang unang patak nga ng ulan, sa pisngi ni Yvonne kasabay nga ng muling paggagos ng luha sa kanyang mga mata. Umuulan. Mahinang bulong nga ni Yvonne. Ayos ka lang ba? Tanong nga ni Yuan. Mas okay pa nga yata tong ulan. Parang sila kasama ko kahit papaano. Sagot ni Yvonne. Ilang minuto silang nanatiling tahimik habang unti-unting lumalakas ang ulan. Pero wala silang pakialam. Yuan. Tawag nga ni Yvonne, halos hindi marinig sa lakas ng ulan. Salamat Salamat talaga sa lahat. Tumingin si Yuan kay Yvonne. Basang-basa na nga sila pareho pero hindi nga niya inaalis ang tingin kay Yvonne. Yvonne, kahit kailan hindi kita iiwan. Kahit anong mangyari. Kung gugustuhin mong hanapin ang hustisya, kasama mo ko. Pero kung gusto mong kalimutan at magsimula, kasama mo rin ako. Ngumiti si Yvonne sa gitna nga ng ulan, bagamat may kirot nga pa rin ang kanyang mga mata. Pero hindi ko kayang kalimutan. At hindi ko kayang magsimula hanggat hindi ko alam kung sino talaga ang pumatay sa kanila at kung sinong nasa likod nito. Tumango-tango si Yuan. Kung ganun, magsimula tayong maghanap ng sagot. Handa ka na ba? Seryosong tanong nga ni Yvonne. Ikaw, handa ka bang balikan ng lahat ng sakit at panganib na sinubukan mong takasan? Handa na ako, Yuan. At kung may dapat akong matutunan sa pagkawala nila, yun ay ang tumindig. Kahit masakit, hindi para lang para sa sarili ko, kundi para sa kanila. Para sa mga magulang kong pinaslang na parang hayop, para sa apelyedong sinubukang burahin. Palaban na saad nga ni Yvonne. Nakangiti nga si Yuan, kahit basang-basa na nga siya. Sa tingin ko ito na talaga ang tunay na Yvonne. Bulong pa nga niya. Tumayo si Yvonne, humarap nga sa puntod, hinawakan niyang muli ang pangalan ng kanyang amati na, saka bumulong. Papa, Mama, pangako hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang totoo. At hindi ako matatahimik hanggat hindi ko naibibigay sa inyong katarungan. Sa likod nga ni Yvonne, tinapik nga siya ni Yuan sa balikat. Simula pa lang to, Yvonne. At oo, simula na to. Wala nang atrasan pa. Lumipas ang mga araw. Unti-unting bumabangon si Yvonne sa pagkawala ng kanyang ama. Nariyan naman ang ina at kapatid ni Yuan na palagi siyang dinadamayan at pinapalakas ang loob. Unti-unti rin silang gumagawa ng plano ni Yuan. Mainit ang sikat ng araw. Tahimik ang paligid ng garden sa likod ng isang malaking bahay sa Forbes Park. Sa isang antik na upuan sa veranda, naroon si Don Juan, isang kilalang negosyante na matagal nang kilala sa larangan ng construction at real estate. Sa harap ni Don Juan nakatayo si Yuan nakayuko. Anong kailangan mo, Yuan? Malamig nga ngunit walang galit na tanong nga ni Don Juan. Humugot ng malalim na hininga si Yuan bago nagsalita. Gusto ko lang sanang makiusap pa. May isa po akong kaibigan, si Yvonne. Anak siya ng dating kalaban niya sa negosyo, si Mr. Mendoza. Napakunot na ang noo ni Don Juan. Mendoza? Yan bang biglang nalugi ang kumpanya nitong huli? Yung nasangkot sa anomalya? Tumango si Yuan. Pero hindi siya katulad ng ama niya. Mabait si Yvonne. Hindi niya alam ang lahat pero may mas malalim pa pong nangyari. Kinidnap siya ng mga kaaway ng kanyang pamilya sa loob ng ilang buwan. Nanatili siya sa bahay ko at ako po ang nag-alaga sa kanya. Matagal na katahimikan nga ang lumipas, pinagmasdan ni Don Juan ang kanyang anak. Si Yuan ang kanyang anak sa labas. Hindi siya lumaki sa luho ngunit lumaki siyang may prinsipyo. At ngayon, anong kailangan mo sa akin? Seryosong tanong nga ni Don Juan, may bahid ng pag-aalala. Lumapit si Yuan, may sinseridad sa mga mata. Tulungan niyo po kami. Hindi lang dahil kaibigan ko siya,
kundi dahil may alam akong mali. May mga tao sa industriya natin na nilamon ng kasakiman. Wala nang pinipili, pamilya na ang dinadamay, pati inosente na sasaktan. Alam kong matagal na kayong umiiwas sa gulo. Pero pa, kung may kakayahan kayong itamang mali, dapat natin itong gawin. Napabuntong hininga si Don Juan. Ilang sandali siyang tahimik bago muling nagsalita. Alam mo, Juan, hindi ko kailanman naisip na darating ang araw na ikaw mismo ang hihiling ng tulong ko para sa isang anak ng dating karibal ko. Pero alam mo rin kung gaano kita kamahal. Kahit anak kita sa labas, mahal kita. Ani nga ni Don Juan. Napatitig nga si Juan sa kanyang ama. Hindi makapagsalita. Tutulungan ko kayo. Pero kailangan ninyong maging maingat. Hindi biro ang mundo ng pinapasok nyo. Dagdag pa nga ni Don Juan. Tumango na nga lamang si Juan bakas ang pasasalamat sa kanyang mga mata. Salamat pa. Salamat po talaga. Kinagabihan. Nakaupo si Evan sa veranda. Nakatingin sa langit. Malamig ang hangin ngunit mas malamig ang kanyang pakiramdam. Ang pagkawala ng kanyang ama, ang pagbagsak ng kanilang kumpanya, at ang pagwasak ng kanyang pamilya. Lahat iyon ay parang bangungot na paulit-ulit. Hindi nagtagal, dumating si Juan. May dala siyang plastic bag ng pagkain mula sa karinderya. Hindi kita nakita sa loob. Kanina pa kita hinahanap. Pati nga ni Juan sabay lapit. Ngumiti si Yvonne at pilit. Gusto ko lang mapag-isa sandali, pero salamat sa pagkain. Umupo si Juan sa tabi nga ni Yvonne. Ilang sandali silang tahimik. Yvonne, panimula nga ni Juan may kaba sa boses. May pagtatapat ako sa iyo. Napatingin si Yvonne kay Juan. Ano yun? Huminga ng malalim si Juan bago nagsimula. Hindi ko alam kung paano ko dapat sabihin to pero hindi talaga ako mahirap. Hindi kami mahirap. Pag-amin nga ni Juan. Napakunat ang noo ni Yvonne. Anong ibig mong sabihin? Ako, anak ako sa labas ni Don Juan Alcantara. Siya ang may-ari ng Alcantara Builders. Isa rin sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Nanlaki ang mga mata ni Yvonne. Anong ikaw? Mayaman ka? Tumango nga si Juan. Oo, pero hindi ako lumaki sa bahay nila. Lumaki ako kasama ang mama ko at ang ate ko. Gusto kong mabuhay ng simple. Ayokong gamitin ang apelyido nila para lang makilala. Kaya pinili kong manahimik. Hindi makapaniwala si Yvonne. Ilang buwan akong nasa bahay mo. Wala akong kamali-malay, bakit di mo sinabi? Dahil ayokong isipin mo na tinulungan kita dahil kaya ko lang. Gusto kong malaman mo na ginawa ko yun dahil mahalaga ka sa akin. Kaibigan kita. Gusto kitang tulungan kahit wala akong yaman. Napayo ko si Yvonne at pilit na nilalabanan ng emosyon. Akala ko naiintindihan ko ng mundo, pero araw-araw parang may bago akong natutuklasan. Hinawakan ni Yukan ng balikat nga ni Yvonne. Yvonne, tutulong ako sa'yo. Hindi lang ako. Kinausap ko na si Papa at tutulungan din niya tayo. Tutulungan? Paano? Tanong nga ni Yvonne. May bahid ng pag-asa sa tinig. Mas bubuo pa tayo ng plano. Labanan natin ang mga taong pumatay sa pamilya mo. Ang mga sumira sa kumpanya nyo. Pwede natin silang ibagsak sa legal na paraan. Napatitig nga si Yvonne sa mga mata ni Juan. Gagawin mo to para sa akin? Hindi lang para sa'yo. Para sa lahat ng kagaya mo na nawala ng pamilya, ng tahanan ng hustisya, at para sa akin na rin, para makabawi ako sa'yo. Napaluha si Yvonne, hindi nga niya mapigilan ang sariling mapayakap kay Juan. Salamat. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula ulit kung wala ka. Tahimik silang nagyakapan at nang maghiwalay sila, sa pagkakayakap muling nagsalita si Juan. Ibibigay rin ni Papa ang lahat ng resources na kailangan natin. Pera, koneksyon at impormasyon, pero may isang kondisyon lang siya. Anong kondisyon? Na huwag akong mapapahamak. Hindi man niya ako kinikilala bilang legal na anak pero mahal niya ako. Kaya hanggat maaari gusto niyang manatili akong ligtas. At syempre, mas lalo na ikaw. Tumango nga si Yvonne bagamat may halong guilt sa puso niya. Pasensya ka na kung nadamay ka sa gulo ko. Pwede mo namang piliing layuan ako pero andito ka pa rin. Bulong nga ni Yvonne. Tumingin si Juan kay Yvonne. Hindi kita iiwan, Yvonne.
Kahit hindi ko pa sinabi noon, matagal na kitang mahal. Unti-unti akong nahuhulog sa'yo simula nang narito ka sa akin pero ayokong madaliin ka. Nagulat nga si Yvonne sa narinig. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi ko sinabi kasi ayokong isipin mong sinasamantala kita. Pero totoo yun. Kaya kahit mapanganib ang pinapasok natin, hindi ako aalis sa tabi mo. Hindi sumagot si Yvonne. Tinignan lang niya si Yuan ng matagal. Hanggang sa siya na nga ang unang yumuko at kinuyom nga ni Yuan ang kanyang palad sa kabumulong. Makakaganti tayo. Kinabukasan nagsimula na nga silang magplano. Nasa loob sila ng isang maliit na opisina sa ancestral house ng ama ni Yuan. Napansamantalang ginawa nilang command center. May mapa ng lungsod, may laptop sa mesa at iba't ibang papel na may mga pangalan at litrato. Si Don Celso ang primary suspect. Paliwanag nga ni Yuan habang tinuturo ang isang litrato. Siya ang business rival ng papa mo. Siya rin ang madalas nakasama ng board members ng kumpanya niya bago ito bumagsak. Naalala ko siya. Sagot ni Yvonne habang pinagmamasta ng larawan. Magkaibigan sila ng papa dati, pero mukhang sa huli siya na ang nagtraidor sa papa ko. May contact tayo sa loob ng kumpanya nila ngayon. Magbibigay siya ng dokumento at proof na nag-under the table si Don Celso para pabagsakin ang negosyo niyo. Once we get that, may laban tayo. Napahawak nga si Yvonne sa kanyang dibdib. Kailangan ko ng hustisya. Hindi ko hahayaan na mamatay si Papa nang walang nananagot. Tumangot-tango si Yuan. Makakamit natin yan. Pero kailangan nating maging matalino. Hindi pwedeng padalos-dalos tayo. Sa sumunod na linggo, sunod-sunod ang kilos nila. Inayos ni Evo ng sarili. Ginamit niya ang koneksyon ng ama ni Yuan para makapasok sa isa sa mga sangay ng kumpanya ni Don Celso. Nagpanggap siyang intern at unti-unting nangalap ng impormasyon. Samantala, si Yuan naman ay kinausap ang ilang dating empleyado ng kumpanya ng ama ni Evon. May 2 handang tumestigo kapalit ng proteksyon at tulong. Sa gitna ng paghihiganti, unti-unting lumalalim ang ugnayan nilang dalawa. Isang gabi, habang nag-aayos si Evon ng mga dokumento sa kanyang kwarto, pumasok si Yuan. Bit-bit ang isang tray ng pagkain. Nakalimutan mong kumain, sabi nga ni Yuan. Napatingin si Yvonne at ngumiti. Salamat Yuan. Hindi ko na talaga namalayan ng oras. Umupo si Yuan sa tabi ni Yvonne. Lagi mong inuuna ang misyon. Pero huwag mong kalimutang buhay ka pa. May oras ka pang magmahal. Ngumiti, mabuhay para sa sarili mo. Tahimik nga si Yvonne. Dahan-dahan niyang nilapag ang hawak sa katamingin kay Yuan. Paano kung matapos ang lahat ng to? Wala na akong balikan. Wala na akong pamilya. Wala na akong tahanan. Tinitigan nga siya ni Yuan. May babalikan ka, ako. Inabot nga ni Yuan ang kamay ni Yuan. Salamat Yuan. Mahinang sambit na nga lamang ni Yvonne. Sa loob ng 3 linggo, unti-unti na nga nilang napapagtagpi-tagpi ang lahat. Isang gabi habang nasa harap ng laptop si Yvonne, pinapanood nga ang isang video confession ng isang dating accountant ni Don Celso. Tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Ma, pa, malapit na tayo. Si Yuan na kanina pa nga nakaupo sa sofa, lumapit kay Yvonne at niyakap nga ito mula sa likuran. Hindi ka nag-iisa. Tumango si Yvonne. Salamat sa iyo, Yuan. Kung wala ka baka sumuko na ako. Kung wala ka, hindi ko malalaman ang halaga ng pagmamahal at katotohanan. Bulong nga ni Yuan. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa kauna-unahang pagkakataon. Mula na nga, nang mamatay ang ama ni Yvonne, napangiti siya. Isang totoong ngiti. Let's finish this. Para sa kanila. Bulong nga ni Yuan. Sa isang tahimik na hapon magkasamang naglalakad sina Yuan at Yvonne sa tabing ilog sa likod nga ng bahay nila Aling Marites. Doon sila madalas magpahangin tuwing hapon. Lalo na kapag gusto nga nilang mapag-isa at malayo sa ingay ng bayan. May dalang picnic basket si Yuan at si Yvonne naman, tahimik na nakatitig nga sa paligid.
Gusto ko dito. Wika nga ni Yvonne at naupo nga sa malaking bato sa gilid ng ilog. Tahimik. Para kahit sandali lang wala akong iniisip na problema. Umupo si Yuan sa tabi ni Yvonne at nilatag ng maliit na kumot na dala niya. Kaya nga lagi kitang inaaya rito. Gusto kong makalimutan mo kahit sandali lang ang sakit at galit. Napatingin si Yvonne kay Yuan. May dala akong paborito mong buko juice. Sabay abot nga ni Yuan ng malamig na bote nga kay Yvonne. Napatingin nga si Yvonne. Alam mo pa pala yan? Siyempre, tanda ko lahat ng gusto mo. Sagot ni Yuan sabay kindat pero agad ding umiwas ang tingin si Yvonne at ngumiti ng pilyo. Para itago nga ang pamumula ng pisngi. Tahimik silang kumain habang pinapanood ang liwanag ng araw. Habang kumakain napansin nga ni Yuan na may butil nga ng kanin sa gilid ng labi ni Yvonne. Uy, may kanin ka. Sabay turo nga ni Yuan sa labi ni Yvonne. Saan? Tanong ni Yvonne habang pinupunasan ng sarili. Dito. Sabay lapit nga ni Yuan at siya na nga mismong nagpunas gamit ang hinlalaki niya. Sandaling natigilan si Yvonne. Ramdam niya ang dahan-dahang pagbilis ng tibok ng puso niya. Napatingin si Yvonne kay Yuan at ganoon din si Yuan. Nakatingin din sa kanya pero parehong biglang umiwas ng tingin. Sorry. Sabay tawa nga ni Yuan at pilit tinatago ang awkwardness na sandali. Okay lang, sagot ni Yvonne. Pagkaraan ng ilang minuto na upo nga silang nakasandal sa isa't isa. Si Yvonne nakapikit nga, nakahilig sa balikat ni Yuan. Si Yuan naman tahimik lang pero pasimpleng nakangiti. Yvonne, tawag nga niya rito. Yes? Masaya ako na nandito ka. Nakasama kita araw-araw. Nagbukas ang mata ni Yvonne at tumingin kay Yuan. Ako rin. Simula nang dumating ako sa buhay mo, para akong nagkaroon ng bagong dahilan para gumising sa umaga. Napahagat labi nga si Yuan. Pigil ang sariling mapangiti. Kahit hindi pa natin naabot yung tagumpay mo, gusto kong malaman mo na nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Alam ko. Mahina ang sagot ni Yvonne at halos pabulong. Promise ko yan. Kahit anong mangyari. Hindi na bumitiw si Yvonne. Hindi rin siya tumugon. Sa halip, hinigpitan niya ang hawak ni Yuan. Sa mga simpleng sandaling iyon, alam nila pareho na mahal na nila ang isa't isa't. Lumipas ang mga linggo at hawak na nina Yvonne at Yuan ang mga dokumento, video at kung ano-ano pa hanggang sa kumalat ang isang video. Makikita sa footage ang mga transaksyon ng mga tauhan ni Don Celso habang palihim na tumatanggap ng malalaking halaga ng pera kapalit ng ilegal na armas, droga at higit sa lahat, ang video na tila gumising sa natutulog na bayan. May isang video clip rin na kumalat kung saan naroon si Don Celso at may kausap na mga tauhan kung saan nagbabalak sa pagpatay sa ama ni Yvonne. Napatigil ang buong sambayanan. Ang matagal nang sinasabing heart attack na dahilan ng pagkamatay ng ama ni Yvonne ay isa palang planadong pagpatay. Sa isang maliit na sala sa bahay ni Yuan, parehong nakatitig sina Yvonne at Yuan sa screen ng laptop. Habang patuloy na iniere sa media ang mga isinapublikong ebidensya, hindi makapaniwala si Yvonne sa dami ng taong konektado sa pagkamatay ng kanyang ama. Hindi heart attack ang dahilan. Pinapatay siya. Sinadyang patayin ng tatay ko. Bumulwak nga ang galit mula sa dibdib. Hindi na nga niya mapigil ang ibagsak ang mga luha. Nang poot, nanginginig ang kanyang mga kamay sa sobrang damdamin. Huwag mong pigilan, Yvonne. Ilabas mo ang lahat. Simula pa lang to. Huminga ng malalim si Yvonne at pinilit nga pakalmahin ang sarili. Dahil dito, mas ginanahan nga kung tapusin sila. Dapat silang mas managot pa. Gagawin natin yan. Unti-unti. Hanggang sa walang matira sa kanila. Samantala, sa isang mamahaling opisina na nasa itaas ng gusali sa Makati, nagngingit-ngit sa galit si Don Celso. Sa harapan niya, paulit-ulit niyang pinapanood ang video kung saan naririnig ang kanyang boses. At galit na galit siya sa kanyang mga tauhan.
Takot na takot ang kanyang mga tauhan. Walang makatingin ng diretso sa kanya. At nakipagkita rin sina Yuan at Evon sa isang abandonadong lugar sa Laguna sa mga taong tumutulong sa kanilang plano. Dala nila ang mga hard drive, video files at mga kopya ng dokumento, lahat ng magpapatunay sa mga ilegal na gawain ng pamilya Gomez. At doon muli sila gumawa ng mga video. Nililinis ang pangalan ng ama ni Evon at sinasabi ang mga taong nasa likod ng lahat. Isang linggo makalipas matapos kumalat ang lahat sa social media, unti-unti ng mga bumabagsak ang negosyo ng mga kasangkot sa pagpatay sa ama ni Evon. At ngayong araw, sa isang engrandeng silid ng boardroom ng Mendoza Corporation, tahimik at maaliwalas ang paligid. Isa-isang nagsidatingan ng mga board members, may ilan sa kanila'y mga matagal ng kasama ng yumaong ama ni Evon, habang ang iba na may mga bagong mukha. Halata sa kanilang mga mukha ang tensyon. Sa kabila ng marangyang setup ng silid marble table, leather seats, mamahaling chandelier ay parang may malamig na hanging dumaan. At doon nagulat ang lahat nang pumasok si Evon at sinabi ang mga traidor sa kumpanya ng kanyang ama. Sa araw na din iyon ay nabawi ni Evon ang kumpanya ng kanyang ama at hinuli ng mga pulis ang nagnanakaw ng pera sa kumpanyam. Sa loob ng ilang oras lang, matapos niyang opisyal na maupo muli bilang CEO ng kumpanyang dati pinabagsak ng mga kalaban ng kanyang ama, bumaha na agad ng mga posts, reactions at comments mula sa netizens, business insiders at maging mga dating empleyado ng kumpanya. Sa isang press photo na mabilis na kumalat, kitang-kita si Evon na naka-all black power suit habang nakaupo sa pinakatuktok na upuan ng boardroom, taas noo at may ngiti ng tagumpay. Pero ang nakaagaw ng atensyon ng lahat ay ang post ni Evon na appreciation sa mga tumulong sa kanya at nanatiling totoo sa kanyang ama. Samantala, sa bahay nila Yuan, nasa sala sila ng kanyang ama. Nasa TV pa ang coverage ng pagbabalik ni Evon bilang CEO. Tahimik lang si Yuan, hawak ang cellphone habang binabasa ang post. Nag-post pala si Evon tungkol sa atin. Banggit nga ni Yuan habang pilit pinipigilan ng ngiti. Tumango lang ang ama niya, pero may bakas na ngiti sa labi. Marunong siyang tumanaw ng utang na loob. Hindi ko akalain na sa dami ng pinagdaanan niya ako pa rin ang naalala niya. Sabay linga ni Yuan, bakas nga ang kilig at tahimik, natuwa sa tono ng boses. Anak, alagaan mo si Evon. Hindi lahat ng babae ganyan magpasalamat. Biglang sabat nga ng ama niya. Napakamat na nga lamang sa batok si Yuan. Hindi pa nga alam kung ano ba talaga kami pa eh. Diligawan mo. Mas maunahan ka pa ng iba. Sagot ng ama na may seryosong tono pero may halong ngiti. Nagkatawanan sila pareho. Hindi mo alam? Ulit nga ni Don Juan. Kunwari nagulat. Parang mag-asawa na nga kayo at nasa isang bahay. Alam mo anak, nung kabataan ko pag ganyan na ang babae yung may effort na maalala ka, pinapahalaga ng ginawa mo at pinupuri ka pa sa harap ng ibang tao, hindi mo na yung pakakawalan pa dapat. Patuloy nga ng kanyang ama. Tahimik lamang si Yuan, medyo namula nga ang pisngi. Tsaka wag kang pakul dyan. Alam ko naman na halos araw-araw mong chinecheck yung post niya sa Facebook eh. Pangasar pa nga ni Don Juan. Napalingon kagad si Yuan sa gulat. Paano niyo? Wag mo akong tinuturuan ng teknolohiya, iho. Ako pa ba? May Facebook din kaya ako, friends kaming Evon. Si Evon naman ay tahimik na nakaupo sa kanyang opisina, pinapanood ang dami ng mga comments at reactions sa post niya. Napangiti siya. Yuan, kung alam mo lang kung gaano ako nagpapasalamat dahil parang binuhay mo akong muli. Isang linggo nang mabawi ni Evon ang kumpanya at araw-araw siyang usap-usapan sa social media, pero wala siyang pakialam. Dahil mahalaga sa kanya ay ang hustisya. Sa isang linggo rin yun bumawi si Evon sa ina at kapatid ni Yuan.
Isang mainit na hapon, bumaba mula sa kanyang itim na sasakyan si Evon. Suot ang isang dark blue na blazer, puting blouse at itim na pantalon. Matapang ang kanyang tindig, pero sa ilalim ng kanyang seryosong mukha, naglalagablab ang emosyon, galit, lungkot at pagkadismaya. Sa likod ng kanyang salamin, matalim ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang malaking bahay ng kanyang tita Maricel, ang babaeng pinagkatiwalaan nila noon, pero siya palang dahilan ng pagkamatay ng kanyang ama at pagbagsak ng kumpanya. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay ang kanyang ama, haharapin niya ang tunay na mastermind. Pinagbuksan si Evon ng kasambahay. Dumiretso si Evon sa veranda. Nakaupo roon ang kanyang tita. May hawak na tasang porselana, tila kampanteng-kampante. Walang kaalam-alam sa pagdating ng nalalaman ni Evon. Evon? Kulat pero pilit nga. Nakalmadong bati nga ni Maricel. Anong ginagawa mo dito? Hindi umupo si Evon. Sa halip ay tumayo na nga lamang sa harap nito nakatitig ng diretsyo. Alam ko ng lahat, tita. Mahinahong sabi ni Evon pero puno ng puot ang boses. Anong ibig mong sabihin? Nanlaki mga mata ni Maricel habang nilapag ang tasa nga sa mesa. Huwag mo na akong paikutin pa. Lahat ng ebidensya, ang illegal na transaksyon, ang mga video kung paanong inutusan mong patayin si Papa. Hindi siya namatay sa heart attack, pinatay siya. At ikaw ang may pakana. Nanginginig ang kamay ni Maricel. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Evon. Pinagbibintangan mo ang sarili mong kadugo. Ako ang tumulong sa iyong ama noon. Ako ang nagayos ng lahat ng utang niyo sa kumpanya. Hindi. Ginamit mo ang tiwala niya para maangkin ang lahat. At ako, gusto mo rin ako ipapatay para walang tagapagmana. Ikaw ang nagpakidnap sa akin. Ikaw din ang nagpapatay sa mama ko dahil ayaw mo sa kanya. Nanlilisik na ang mga mata ni Evon. Halos hindi na niya mapigilang hindi isigaw ang lahat ng galit. Ilang buwan siyang nagtago bilang pulubi, inalagaan lang ni Yuan, na hindi man niya kadugo pero mas tinuring siyang pamilya. Samantalang itong si Maricel, kapatid ng kanyang ama, ang mismong pumatay dito sa ngalan ng pera. Pera, posisyon? Lahat yun ang halaga ng buhay ng papa sa'yo? Git nga ni Evon. Hindi mo naintindihan. Ako ang dapat na CEO. Akong naghirap kasama ang kuya ko noon. Pero, nung yumaman siya, iniwan niya ako sa kangkungan. Wala man lang akong parte. Pinagbigyan ka. Inilagay ka niya sa board. Tinulungan ka niya sa negosyo mo. Pero hindi naging sapat. Kaya mo siya pinapatay at inuna mo ang mama ko. Hindi na napigilan ni Maricel ang pagbagsak ng luha niya. Pero hindi iyon dahil sa pagsisisi. Dahil iyon sa takot. Dahil nararamdaman na niyang delikado na ang sitwasyon niya. Lalo na nang biglang may marinig silang tunog ng mga sasakyan sa labas. Maya-maya, may mga yabag ng sapatos na papalapit. Sunod-sunod ang mga pulis na dumating, kasama ang legal counsel ni Evon. Mrs. Maricel Santiago? Tanong nga ng isang hepe. May warrant of arrest po kami para sa inyo. Murder, plunder, and obstruction of justice. Wala kayong ebidensya. Wala kayong karapalang dakpin ako! Sigaw ni Maricel tumayo at pilit na lumalayo. Ngunit lumapit nga si Evon, nilabas nga ang tablet mula sa kanyang bag. Ipinakita nga ang video kung saan malinaw nga ang mga pag-uutos ni Maricel. Pinadala mo nga siya sa ospital, pero para lagyan ng overdose ang gamot. Pero akala mo walang CCTV. Napatigil nga si Maricel, wala na nga siyang masabi pa. Wala na siyang laban. Itinulak siya ng 2 pulis. Pahawak nga sa likod at sinimulang pusasan. Evon, anak ng demonyo ka rin. Wala kang utang na loob. Pinagkatiwalaan kita, pinalaki ron ang kumpanya nyo. Sigaw nga ni Maricel. Pinalaki mo lang ang kasinungalingan mo. Malamig na tugon nga ni Evon. Ang totoo? Wala kang ibang mahal kundi ang sarili mo lang. Bako pa nga siya tuluyang isakay nga sa police car, sumigaw pa si Maricel. Hindi pa tapos to. Hindi ako papayag, walang yaka, Evon.
Ngunit hindi na siya pinansin ni Evon. Tahimik siyang tumalikod habang pinapanood ang pag-alis ng sasakyan ng mga pulis. Kasama si Maricel sa likod na upuan, mukhang baliw na sumisigaw ng walang makaintindi. Tahimik si Evon. Hindi siya ngumiti. Hindi siya nagbunyi. Hindi pa tapos ang laban. Isa-isa silang babagsak. Baka kamit ko ng tuluyan ng hustisya. Bulong pa nga ni Evon. Sa likod ng kanyang galit ay ang pangakong hindi na niya hahayaang may masaktan pang miyembro ng kanyang pamilya o ng ibang tao dahil sa kasakiman ng iilang naghahari-harian sa lipunan. 3 araw makalipas. Tahimik ang gabi na sa garden. Sina Evon at Yuan sa likod ng mansyon ng ama ni Yuan. May maliit na ilaw sa ibabaw ng lamesang gawa sa kahoy. Nasa balikat ni Yuan si Evon. Umiiyak. Hindi siya ang Evon na kilala ng madla, hindi siya yung matapang, matigas at palaban. Sa gabing ito, siya lang si Evon, isang anak na nawalan ng ama at ina. Yuan. Mahinang tawag nga ni Evon habang mahigpit nga na nakayakap kay Yuan. Nangangatog ang boses niya. Tapos na. Halos lahat tapos na. Pero bakit ang sakit pa rin? Hinaplos ni Yuan ang likod ni Evon. Marahang hinimas ito para kahit papaano'y maibsa ng sakit. Hindi siya nagsalita agad. Gusto lang niyang damhin si Evon. Gusto niyang ipadama kay Evon na hindi na siya mag-isa. Nandito lang ako. Bulong nga ni Yuan sa tenga niya. Hindi ka nag-iisa. Umangat ng bahagya si Evon. Namumugto ang mga mata at basang-basang ang pisngi. Nakatingin siya kay Yuan na parang ngayon lang niya ito tunay na nakita. Bakit hindi kita gaanong napansin noon? Tanong nga ni Evon puno ng pagsisisi. Napakabuti mo sa akin. Kahit hindi mo kailangan gawin yun. Napangiti si Yuan. Sabay sabing, dahil alam kong mabigat ang dinadala mo. At gusto ko kahit papaano maging lugar ang pahinga mo. Kahit hindi mo ako masyadong napansin noon, ayos lang. Kasi bata pa tayo. Basta nandito lang ako, Evon. Napalunok nga si Evon, mas lalo nga siyang naiyak. Napayuko siya at maling napasubsob sa dibdib ni Yuan. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Paano ko may babalik lahat ng ginawa mo? Nagtagalang katahimikan. Pareho nilang naririnig ang pagtibok ng puso ng isa't isa hanggang sa marahang kumalas si Yuan at hinawakan ng magkabilang pisngi ni Evon. Tiningnan niya ito ng diretso sa mga mata. Kapag natapos ng lahat, kapag wala na tayong kailangan itago pa. Dahan-dahang tono nga ni Yuan. Pwede ba akong umamin? Pwede bang tayo naman? Napatitig nga si Evon, hindi kagad siya nakapagsalita. Parang huminto ang mundo niya sa sinabi nga ni Evon. Nanginginig ang mga labi ni Evon habang ang puso niya yung bilis ng tibok. Umamin? Tanong nga ni Evon halos pabulong. Tumango si Yuan. Sa nararamdaman. Sa tagal na nating nagkukunwari laging tropa lang, kaibigan lang, pero Evon, ilang gabi na kitang gustong yakapin. Ilang araw na ako nasasaktan kapag nasasaktan ka. Gusto kong alagaan ka. Hindi lang bilang kaibigan. Nanatiling nakatitig nga si Evon kay Yuan. Tila nangingilid naman ang luha sa mga mata. Yuan, nanginginig nga ang tinig ni Evon. Matagal ko nang gustong marinig ulit yan. Nagulat si Yuan sa sagot ni Evon. Matagal na. Nung una hindi ko maintindihan. Akala ko simpatya lang. Akala ko dahil ikaw lang yung taong naririyan nung wala na ako mapuntahan. Pero habang tumatagal, habang kasama kita, habang pinaparamdam mo sa akin na mahalaga ako. Tumigil si Evon sandali, humugot nga ng malalim na buntong hininga. At saka tinignan si Yuan. Nahulog na rin ako. Ngumiti si Yuan. Maluha-luha rin ang mga mata. Pero natatakot ako. Dagdag ni Evon. Paano kung masaktan kita? O kung hindi ko maibigay yung deserve mo? Umiling si Yuan sabay hawak nga sa kamay ni Evon. Evon, hindi ako naghahanap ng perpekto. Hindi ako naghahanap ng taong kayang ibalik lahat. Gusto ko lang babaeng totoo. Taong hindi natatakot na ipakita ang kahinaan niya sa akin. Taong handang ipagkatiwala ang puso niya. Kahit sugatan pa siya. Nagkatitigan sila.
Yvonne, kung ikaw man yun, ako ng pinakamaswerteng lalaki sa mundo. Natawa si Yvonne kahit may luha pa nga sa mga mata niya. Ang corny mo. Totoo naman na. Ngumiti nga si Yuan. Yuan. Lumapit nga si Yvonne, halos dikit nga ang mukha nila. Kapag natapos ng lahat, kapag malaya na tayo sa galit, sa paghiganti, sa multo ng nakaraan, tayong dalawa na. Ayusin naman natin ang sa atin at ang nararamdaman natin sa isa't isa. Tumango si Yuan, mahigpit nga ang pagkakahawak sa kamay ni Yvonne. Pangako. Saad nga nila sa isa't isa. Hindi nila kailangan ng halik para pagtibayin ang nararamdaman, sapagkat sa isang sulyap, sa isang mahigpit na hawak, at sa mga luhang pumatak para sa isa't isa, naramdaman nilang sapat na ang lahat ng iyon para masabing oo, may pag-ibig na umuusbong sa gitna ng mga hindi magagandang nangyari. At darating ang araw na sila namang dalawa. Darating ang araw, sila na. Makalipas ang ilang araw matapos ang emosyonal na pag-amin nina Yvonne at Yuan ng kanilang damdamin sa isa't isa, tila mas gumaan ang pakiramdam ni Yvonne. Para bang sa wakas, kahit puno pa rin ng sugat at sakit ang puso niya, unti-unti na itong naghihilom. At sa bawat araw na lumilipas, si Yuan ang naging sandalan niya, ang naging tahanan niya sa gitna ng kaguluhan ng kanyang mundo. Ngayon ay araw na dinala siya ni Yuan sa isang formal na lugar, isang malmansyong bahay na agad niyang nakilala. Ito ang bahay ng ama ni Yuan at ngayon makikilala na niya ito hindi bilang isang negosyante kundi bilang ama ng lalaking minamahal niya. Tahimik silang pumasok sa loob ng malawak na sala. Bawat hakbang ni Yvonne ay may halong kaba. Naka-blazer siya, disente ang ayos, pero tila hindi iyon sapat para pigilan ng kabang bumabalot sa kanyang dibdib. Relax ka lang. Bulong nga ni Yuan habang nakahawak nga sa likod. Mabait si Papa at gusto ka rin niya makilala noon pa. Hindi nakasagot si Yvonne. Ngumiti lamang siya ng tipid. Ilang sandali pa'y bumukas ang isang pintuan at lumabas ang isang lalaking nasa late 50s, matikas. May awtoridad sa bawat kilos pero may maamong mata. Ang ama ni Yuan. Good afternoon, Yvonne. Bati nga ni Don Juan habang nilalapitan sila. I've heard a lot about you. Tumayo si Yvonne at magalang na yumuko. Magandang hapon po. Maraming salamat po sa pagpapaunlak po ninyo na makausap ako. Ngumiti si Don Juan. Please sit down. Huwag kang kabahan. You are very much welcome here. Umupo silang tatlo sa sofa at ilang sandali ng katahimikan bago muling nagsalita si Yuan. Pa, I wanted you to know officially na nililigawan ko na si Yvonne. Napalingon si Yvonne kay Yuan at kahit inaasahan niya iyon, iba pa rin ang epekto nang marinig niya sa bibig ni Yuan. Ang ama ni Yuan ay ngumiti. I'm glad to hear that from you, son. And Yvonne, tumingin nga si Don Juan kay Yvonne ng direkta. You have been through a lot. I admire your courage. Naginit ang mga mata ni Yvonne sa sinabing yun. Hindi nga siya sanay na marinig nga ang papuri, lalo na sa isang tao na may mataas na katungkulan sa lipunan. Salamat po. Hindi ko rin po kaakayanin kung wala si Yuan. Mahinang sagot ni Yvonne. Napatango si Don Juan. That's good to hear. Yuan never really brought anyone here formally before. At ikaw lang ang una. Natahimik si Yvonne na patingin nga kay Yuan na ngayon ay tila hindi mapakali at nakangiti nga ng kaunti. Talaga po? Tanong nga ni Yvonne. Yes, because you are special to me. Sabat ni Yuan. Parang huminto ang mundo ni Yvonne. Sa mga salitang yun hindi nga siya kaagad nakasagot. Napakagatlabi na nga lamang siya at pinilit pigilan ng kilig. Sir, gusto ko rin po magpasalamat sa tulong ninyo. Sa pagpayag po ng tulungan kami ni Yuan sa paghahanap ng hustisya para kay Mama at Papa. Buong pusong wika ni Yvonne. Tumango muli si Don Juan. It's the least I could do. I may not have been there for Yuan fully growing up. Pero
I want to make up for it. And if helping you both is a start, masaya ako. Pa, sabay hawakan ni Yuan sa kamay ni Yvonne. We are not in a rush, pero gusto ko lang po na malaman nyo how important she is to me. And I hope okay lang po sa inyo. Ngumiti nga si Don Juan at tumingin nga sa kanila. Yuan anak, wala akong ibang gusto kundi ang kaligayahan mo. Kung siyang nagpapasaya sa'yo, then you have my blessing. Biglang napaluha si Yvonne sa narinig. Hindi niya inaasahan na ganun kabilis ang pagtanggap nga sa kanya. Tumayo siya at bahagyang yumuko bilang paggalang. Salamat po ng sobra. Hindi ko po kayo bibiguin. Tumayo din si Don Juan at lumapit kay Yvonne para tapikin siya sa balikat. Just be good to each other. Mahirap man ang pinagdaanan niyo, I hope you find peace and joy together. Deserve niyo yun. Both of you. Napangiti si Yuan at hindi nga napigilang yakapin si Yvonne. Sa harap ng kanyang ama. Napangiti nga ito. Kita mo? Bulong nga ni Yuan sa tenga ni Yvonne. Sabi ko sa'yo, everything will fall into place. Tumango si Yvonne habang nakasandal sa dibdib ni Yuan. Sa wakas, naramdaman niya ang kapayapaan. Hindi pa tapos ang laban. Pero ngayon, hindi na siya nag-iisa. Masaya ang kanilang naging salo-salo. Nakilala rin ni Yvonne ang mga kapatid ni Yuan sa ama. At ang asawa ni Don Juan na napakahinhin. Nais man tanungin ni Yvonne, bakit nagkahiwalay si Don Juan at ina ni Yuan, pero pinigilan ni Yuan ang sarili. Pagkatapos ng pagpapakilala ni Yuan kay Yvonne sa kanyang ama, formal na rin nilang sinabi kay Aling Marites na tuwang-tuwa pero hindi na nasorpresa kasi ine-expect niya na. Masaya rin ang ate ni Yuan para sa kanya, kaya tuloy ang ligawan sa kanila. Tinutulungan rin ni Yuan si Yvonne sa kumpanya nito at naging bahagi na ni Yvonne si Yuan ng kanyang buhay. Mas lalo silang nakilala ng madla at ang ibang kasangkot sa pagpatay sa ama ni Yvonne ay namatay na. Nabaliw naman ang tita ni Yvonne na nasa mental hospital, hindi kinaya ang depression. Sabado, maaliwalas ang panahon, sariwa ang simoy ng hangin at ang araw ay tila nakikisama sa kasiyahan ng araw na yon. Nakasuot si Yvonne ng light blue na dress at white sneakers habang si Yuan naman ay naka-polo shirt at denim jeans. Espesyal ang araw na to para sa kanilang dalawa. First date nilang dalawa. Ready ka na? Tanong ni Yuan habang binubuksan ang pintuan ng sasakyan para kay Yvonne. Medyo kabado. Sagot nga ni Yvonne habang tumatawa. Bakit ka naman kabado? Hindi kita kakainin, baby. Nakangiting sagot nga ni Yuan habang sinasara nga ang pinto. Hindi naman dahil sa'yo. Pero syempre, first time natin to para ang daming butterfly sa tiyan ko. Same here. Inamin nga ni Yuan habang kinindatan nga si Yvonne. Sa isang mini amusement park sila nagtungo. Bakit tayo nandito? Takang tanong nga ni Yvonne habang nakatingin sa mga rides at food stalls sa paligid. Because I want our first date to be fun. Walang pressure. Tayo lang. Screaming on roller coasters and stuffing our faces with cotton candy. Napatawa nga si Yvonne. Wow game ka? Tanong nga nito habang nakangisi at tinuturo nga ang Ferris wheel. Ferris wheel ka agad? Sabay irap nga ni Yvonne. Sabi mo kanina may butterflies ka sa tiyan. Dadagdagan natin. Sagot nga ni Yuan sabay tawa nga. Habang nasa Ferris wheel sila, sigaw ng sigaw si Yvonne at tatawa naman si Yuan. Yuan, wag kang gagalaw. Napasigaw nga si Yvonne at bahagyang gumalaw nga ang upuan nila. Teka, bakit ka natatakot? Ang tapang-tapang mo nung kinakaharap mo yung tita mo tapos ngayon, sa Ferris wheel ka natatakot? Teka, may difference yun ah. Sigaw ni Yvonne habang kinakapitan ng bar. Talaga? Kinabig nga siya ni Yuan palapit. Dito ka lang sa akin. Hindi kita pababayaan, promise. Bahagyang kumalma si Yvonne. I trust you. Mahina niyang sabi. Good, kasi plano kitang iligaw. Ligawan pala. Alam mo, abusado ka talaga. Sabay kurot na nga lamang ni Yvonne sa tagiliran ni Yuan
Sabay silang nagtawanan habang patuloy nga sa pag-ikot ng Ferris wheel. Halos mahilo nga si Yvonne. Pagbaba nga ng Ferris wheel kaya nagtungo sila sa food court. May hawak silang tigisang malaking corn dog habang naglalakad. Yuan, tignan mo yung bata oh. Turo nga ni Yvonne sa batang nadapa sa harapan nila. Lumapit kaagad si Yuan at nilapitan nga. Tinulungan ng bata at tinanong kung okay lang siya. Ang bait mo pala sa mga bata, no? Tanong ni Yvonne habang pinagmamasdan si Yuan. Siyempre, practice na rin just in case. Just in case ano? Tanong nga ni Yvonne. Joke lang, wag kang kabahan, hindi pa naman kita anakan eh. Sabay kagat nga ni Yuan sa corn dog niya. Ewan ko sa'yo. Sagot ni Yvonne pero halatang kinikilig. Umupo silang dalawa sa bench at nagsimulang magkwentuhan. Naalala mo nung akala mo tunay akong pulubi? Tanong ni Yvonne habang humahagalpak sa tawa. Hoy, wag mo i-remind yun. Natrauma ako doon na inalagaan kita. Habang wala akong kaalam-alam na anak pala ng CEO ang pinapakain ko ng noodles gabi-gabi. Pero kung hindi nangyari yun, hindi tayo magiging close. Seryoso ang tono nga ni Yvonne. Tsaka hindi lang noodles ang pinakain mo. Lagi mo pa nga akong pinapakain ng tuyo eh. Grabe. But everything happens for a reason, diba? Tumingin si Yuan kay Yvonne. Sandaling natahimik ang paligid. Tanging tunog ng tawa ng mga bata at pagaspas nga ng hangin ang maririnig. Yvonne, seryosong tawag ni Yuan. Yes? In all seriousness, I know this is just our first date. Pero gusto kong malaman mo hindi ako nandito para lang patawanin ka. Nandito ako dahil seryoso ako sa'yo. Tumigil si Yvonne sa pagkain nga ng cotton candy. Tumingin si Yvonne sa mata nga ni Yuan. Yuan, I know tuson pa para sa I love you. Pero alam ko kung saan patungo to at gusto kong simulan natin ng totoo. Napangiti nga si Yvonne. Alam mo ba natatakot ako sa ideya na magmahal? Pagkatapos ng lahat. Pag-open up nga ni Yvonne. Alam ko, pero hayaan mo ko naman ng papatibok ng puso mo sa tamang paraan. Sabay ngiti ni Yuan. Ano ba yan? Parang ang cheesy mo ngayon na. Sad naman ang babae. Cheesy na kung cheesy basta ako dito lang ako palagi. Sagot ni Yuan habang hawak ang kamay ni Yvonne. Pagkatapos kumain dumiretso na nga sila sa carousel. Bakit carousel naman ngayon? Tanong nga ni Yvonne habang nakasakay na nga sila. Para ma-feel mo yung pagkayang ulit natin. Sino bang matanda sa atin? Ikaw lang naman, di ba? Biro nga ni Yvonne. Ikaw, tumanda ka dahil sa stress. Pero ngayon ikaw na ulit yung masayahing Yvonne na nakita ako nung unang araw. Napatingin si Yvonne sa kanya. Salamat ah. Walang anuman baby ko. Kinagabihan tahimik silang naglalakad pabalik sa kotse. Nang makapasok na nga sila, sandaling katahimikan ng bumalot. Salamat sa araw na to. Sabay hawak na Yvonne sa kanyang kamay. Yvonne, can I kiss you? Tumingin si Yuan sa kanya. Hindi kaagad sumagot si Yvonne pero makalipas ang ilang segundo, tumango siya. Dahan-dahang lumapit si Yuan at marahang hinalikan si Yvonne sa labi. Pagkatapos ng halik pareho silang natawa. Bakit ka tumatawa? Wala lang. Ang awkward natin pero ang saya. Same pero masarap ka palang humalik. Pagbibiro pa nga ni Yvonne. Hoy, kunwaring nagalit nga si Yuan. Ako lang dapat nagsasabi nun sa'yo ah. Pero pagkatapos nga, ng kanilang date sa amusement park hindi nga nila akalain na mangyayari ang isang bagay na matagal na nga rin nilang pinakiiingat-ingatan at matagal na nga nilang pinakahihintay pa. Ang pagsasanib nga ng kanilang puso. Nang isang gabi, na punong-puno ng pagmamahal. Napangiti si Yvonne nang niyakap nga siya ni Yuan. Sinabi nga nito na ang swerte niya dahil napakabait nga ng kanyang nobya. Naginuman nga sila at dahil nga sa kalasingan parang mas lumakas nga ang loob ng dalawa. Hinalikan nga ng lalaki si Yvonne at napasabay naman si Yvonne hanggang sa bumilis nga at lumalim ang kanilang halikan. Pagkatapos nga nun niyakap nga siya ng babae. Habang nakaupo sila sa sofa, nanonood kasi ito habang hinahantay nga ang pagpapahinga
ng babae pero ito naman ang nangyari. Dahil sa sobrang init nga ng kanilang katawan, nilabas na nga nila ang kanilang pagkasabik sa isa't isa. Gumiling nga ang babae sa harapan ng lalaki. Napatawa na nga lamang si Yuan dahil first time ngang ginawa yun ni Yvonne, pero nagpapatawa lang naman si Yvonne. Napahalakhak na nga lamang siya pagkatapos hinalikan muli si Yvonne. Nang naisip nga ni Yuan ang nangyari ay marahan nga niyang tinulak palayo si Yvonne. Hindi naman tumigil si Yvonne at niromansa nga ang leeg nga ni Yuan. Napalunok na nga lamang ng laway si Yuan habang pilit na sinasabing wag mong padalos-talos si Yvonne, lalo na't nakainom siya. Pero hindi nakinig nga si Yvonne. At nagpatuloy lang sa ginagawa niya habang parang inaakit nga si Yuan. Hindi naman nagtagal lumalim nga ang paghinga ni Yuan dahil sa pagpigil niya sa pagungol at ramdam na ramdam ni Yvonne ang pagtigas nga ng junior nga nito. Muling hinalikan ni Yuan si Yvonne sa kanyang mga labi. Hindi na nito napigilan pa ang kanyang sarili. Habang naghahalikan ng dalawa, ginawa na nga nito ang matagal na nga niyang gustong gawin at nilaro nga ang kung ano. Dahil sensitibo na nga ang pakiramdam ni Yvonne ay hindi na nga nito napigilan pang isigaw ang pangalan ni Yuan habang nararamdaman ang armas ng lalaki at ginagawa nga nito. Hindi na nakontento pa si Yuan at inalis na nga ng tuluyan ang damit ni Yvonne sa itaas. Inilapat nga nito ang bisig sa isang katawan nga nito habang ginagawa nga ang nagugustuhan naman ni Yvonne. Parang naging musika nga ang boses ni Yvonne para kay Yuan. Kaya naman binuhat na nga ni Yuan si Yvonne habang hinahalikan nga ito sa labi papasok sa kanyang kwarto. Dahan-dahang inilapag nga si Yvonne sa kama na hindi tinitigil nga ang kanilang paghahalikan. Inalis nga ni Yuan ang damit ni Yvonne sa ibaba at nakita na nga ang mahiwaga. Napakapit na nga lamang ang babae sa kanya at nakita nga ang armas nito. Para bang na-hypnotize si Yvonne at lumapit nga sa parte na yun. Nagulat na nga lamang lalaki ngunit parang napasigaw na lamang siya sa pangalan nito dahil sa ginawa nito. Pakiramdam nga ng dalawa para nga silang mababaliw sa sobrang saya ng kanilang nararanasan. Matagal din nilang hinintay ito. Pagkatapos ng lahat ng unos at laban na magkasama sila at itong laban naman na to ang kakaiba na nagpapasaya sa kanila. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakatulog si Yvonne ng may ngiti sa labi. 6 na taon ang lumipas. Kasal na sina Yvonne at Yuan. Enggrande ang naging kasal nilang dalawa at ang ama ni Yuan ang nag-sponsor. Sa 6 na taon na lumipas, masaya ang naging buhay ni na Yuan at Yvonne. Nasa maayos rin na tahanan ng pamilya ni Yuan. Mainit ang araw, ngunit malamig ang simoy ng hangin sa malaking garden ng private villa nila Yvonne at Yuan. Halakhakan, iyakan, at makukulit na sigawan ng 2 batang lalaki ang siyang bumungad sa bawat sulok ng hardin. Si Elijah, 4 na taong gulang, at si Elias, 2 taon pa lang, ang 2 bunga ng pagmamahalan ni na Yvonne at Yuan. Kahandahan lang, Ellie! Sigaw nga ni Yvonne habang hinahabol nga ang panganay na anak na tumatakbo pa ikot nga sa fountain. Si kuya kasi, mami! Ayaw mag-share ng bubbles! Reklamo nga ni Elias habang nakakunot ang noo. Mag-aaway na naman kayo dyan. Sabay kurot nga ni Yvonne sa pisngi ng kanilang bunso. O ikaw naman, Yuan. Bantay ka muna sa 2 tuwa, kukunin ko lang ang snacks sa loob. Nakangiting tumango nga si Yuan mula sa hamak. Yes, Commander, reporting for daddy duty. Ani nga ni Yuan at kumindat pa nga kay Yvonne. Daddy Yuan! Sabay na sigaw nga ng 2 bata at dumamba pa nga kay Yuan. Habang naglalaro ang mag-aama, napatigil saglit si Yvonne sa may pintuan ng veranda. Pinanood niya ang tagpong iyon, simpleng tanawin pero puno ng kahulugan. Napangiti si Yvonne habang inaalala ang lahat ng pinagdaanan nila.
Love, may news ako. Sad ni Yvonne. Yes, ano yun? Good news ba yan o kailangan ko ng kape? Tanong ni Yuan habang buhat nga ang dalawang anak. Pwedeng both? Sabay tawa nga ni Yvonne. Tumawag si Attorney Soriano kanina. Final na raw. Hindi nang pwedeng iapela ang tita ko. Forever na siyang nakakulong. Napatingin nga si Yuan sa kanya. Okay ka lang ba? Huminga ng malalim si Yvonne. I think so. Wala na akong galit, just sadness. Kapatid siya ng papa ko pero she tried to kill me, destroy their family, and for what? Power? Some people lose themselves for power. Sagot ni Yuan habang kinakalma si Elijah na kumakagat nga sa kanyang t-shirt. But you didn't. You fought back and now you are here. We are here. Umupo si Yvonne nga sa tabi ni Yuan at sumandal nga sa balikat nito. Alam mo ba, hindi ko na talaga siya binisita. Kahit isang beses pa. Hindi ko naman kailangan gawin yun eh. Hindi ko kailangan magpaka-plastic. I understand, pero proud ako sa'yo. Hindi mo pinabayaan ang sarili mo na lamunin ng galit. Bulong ni Yuan. Naalala mo pa ba yung gabi na umiyak ako sa'yo? Tanong ni Yvonne at mahina ang boses. That was the night everything changed. The night we stopped hiding. The night I promised you a future. Sagot nga ni Yuan. Napangiti si Yvonne habang tinatapik nga ang likod ni Elias na inaantok na nga sa kanyang dibdib. And you kept that promise. You helped me keep it. Ikaw ang pinili ko araw-araw at pipiliin pa rin bukas. Makalawa hanggang sa tumanda na tayong dalawa. Sambit nga ni Yuan. Nang biglang, Mama! Nagugutom na po kami! Sigaw nga ni Elijah. Hay nako, gutom na naman. Tawa nga ni Yvonne at tumayo na nga siya at sumenyas kay Yuan. O siya tara, sabay na tayong maganda. Pagpasok nila sa bahay, binuksan nga ni Yuan ang fridge, habang si Yvonne na may naasikaso ang juice at cookies ng mga bata. Alam mo, wife, biglang sambit nga ni Yuan habang iniabot nga ang tray. Kung babalikan natin ang lahat, would you still choose me? Hindi sumagot kaagad si Yvonne. Tumingin siya kay Yuan sa kanilapitan nga ito. Hinalikan sa pisngi. I chose you. Even when I didn't understand it yet. And I'd choose you again. Even in every lifetime. Napangiti si Yuan at hinalikan nga sa noo si Yvonne. Okay, stop. Baka mapaiyak ako ah. Mamaya pa yung drama sa anniversary natin. At syempre alam mo na mangyayari. Sabay kindat nga nito. Speaking of, I have something for you. Kinabahan si Yuan, baka drawing lang yan ah. Hindi. Natatawang sagot ni Yvonne habang inilabas nga mula sa bulsa ang isang maliit na kahon. Binuksan nga niya ito, isang maliit na necklace. Yvonne, I had it made nung nalaman kong buntis ako kay Elias. Pero ngayon ko lang binigay kasi ngayon ko lang naramdaman na finally buo na talaga tayo. Yumuko ulit si Yuan at tumalik nga sa noo ni Yvonne. Then let's keep building this home. Day by day kahit na ano pa ang mangyari sa susunod, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Ngumiti si Yvonne at hinalikan nga si Yuan sa noo. At ikaw lang rin ang pipiliin ko palagi. Salamat sa lahat. Yuan, mahal na mahal kita. Sa dami ng sugat, pagtataksil at panganib na hinarap nila, hindi niya inakala na darating ang araw na ganito. Tahimik ang buhay nila, masaya at buo. Lumapit si Evon kay Yuan na ngayon ay kinakalabit ng mga anak nila. Ngumiti si Yuan at naglapat muli ang kanilang mga labi. Dumating na ang mga bata at sabay-sabay silang umupo sa porch, kumakain ng cookies at pinanunood ang ulap sa langit. Tahimik ang paligid, maliban sa halakhakan ng mga bata at ang malalim na buntong hininga ng 2 taong minsang halos mawasak ng mundo. At sa bawat tingin ni Evon kay Yuan, alam niyang sa wakas, hindi na siya babaeng kinidnap at naging pulubi. Siya na ngayon ang babaeng minahal, pinaglaban at piniling mahalin kahit ilang beses pa siyang masaktan. Sa kabila ng mga pagsubok, tagumpay ang nanaig sa buhay ni Evon. Mula sa pagdadalamhati hanggang sa pagmamahalan, napatunayan niyang ang katotohanan at hustisya ay laging lumilitaw sa tamang panahon.
kasama si Yuan. Nabuo niya ang bagong simula, puno ng pag-ibig, kapayapaan, at tunay na pamilya. Ang kwento ni na Evon at Yuan ay patunay na sa bawat dilim ng buhay, may liwanag na darating. Minsan, ang mga pinakamalapit pa sa atin ang nagdadala ng matinding sakit, ngunit sa pagtitiwala sa katotohanan at hustisya, makakamtan din ang ginhawa. Mahalaga ring pahalagahan ang mga taong nanatili sa tabi mo sa gitna ng unos dahil sila ang tunay na yaman. At higit sa lahat, pag-ibig at katotohanan ang pinakamakapangyarihang sandata laban sa kasamaan. Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Trutor, Jane Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Taha ni Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Pastonalito, Alex Saani, Matea Estrera, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilin Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvie, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinsiano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Arem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora,
Charely Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred de Liza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Caday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi Choi, Ree, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Anaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Amy Regalado, Teresita, Res Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Ellie Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Rochan Rodriguez, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordette, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinsiano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Quilas, Arem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charily Jane Clemente,
Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred de Liza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Caday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Anaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Naubebe, Elia Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades, Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Mires Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahani Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alex Saani, Matea Estrera, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos,
Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvie, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinsiano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Arem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, One Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emegoba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteres Rose, Amy Regalado, Teresita, Res Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenavares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo,
Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Rod